Habang milyon-milyong North Korean ang nagtitiyaga sa lugaw at bean paste, ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un ay nagsisimula ang araw sa kape na nagkakahalaga ng $500 bawat libra. Nagpapakasasa siya sa isang pleasure squad na may 2,000 kababaihan, nagmamay-ari ng dos-dos ng mararangyang villa at namumuhay ng mas magarbo pa kaysa sa karamihan ng mga leader sa mundo. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa kanyang mga missile test, military parade at mga banta ng digmaan, may isa pang mukha si Kim Jong-un na bihirang mapag-usapan. Paano nagagawa ng isang bansang matagal nang nasa ilalim ng mabibigat na international sanctions na punduhan ng ganitong klaseng pamumuhay? Saan nanggagaling ang lahat ng perang ito? At gaano nga ba talaga kalawak ang di umano'y marangyang buhay ng isa sa pinakalihim at pinakakontrobersyal na leader sa buong mundo? Kung handa ka nang silipin ang marangyang mundo sa likod ng isa sa pinakasaradong bansa sa planeta, simulan na natin. Habang karamihan sa mga tao ay gumigising sa tunog ng alarm clock, iba ang paraan ng paggising ni Kim Jong-un. Ayon sa mga ulat, wala siyang sinusunod na normal na schedule tulad ng karamihan sa mga world leader. Hindi siya kailangang gumising ng alas 6 ng umaga para dumalo sa sunod-sunod na pulong o harapin ang media. Sa halip, sinasabing ang kanyang schedule ay nakadepende sa kung gaano katagal ang kanyang naging party kagabi. Samantala, sa kabilang bahagi ng bansa, milyon-milyong ordinaryong North Korean ang nagigising sa tunog ng mga patriotic anthem na pinatutugtog sa mga loudspeaker sa North Korea. Ito ang kanilang pang-araw-araw na realidad. Bago pa man sila magsimula sa trabaho o paaralan, paulit-ulit nilang naririnig ang mga awiting nagpupuri sa kanilang pamahalaan at sa kanilang leader. Ngunit habang nagsisimula ang panibagong araw para sa mga mamamayan, si Kim Jong-un ay nagigising sa isa sa pinakamahigpit na binabantayang lugar sa buong North Korea. Ang kanyang pangunahing tirahan sa Pyongyang ay hindi lamang isang mansyon. Isa itong napakalawak na compound na mistulang isang pribadong lungsod. Ayon sa mga ulat at satellite imagery, ang lugar na ito ay may iba't ibang gusali na nakalaan lamang para sa kanya at sa kanyang pamilya. May mga malalawak na hardin, may mga swimming pool na may sariling water slides, may sports complex kung saan maaari siyang maglaro ng basketball, tennis o iba pang aktibidad nang hindi kinakailangang lumabas ng compound. May horse stables, may shooting range, at higit sa lahat, may sarili pa itong private cinema na kayang tumanggap ng humigit kumulang 1,000 bisita. Isipin mo yon. Habang maraming sinehan sa iba't ibang bansa ang nagsisilbi sa publiko, may sarili siyang pribadong teatro na para lamang sa kanya at sa kanyang mga piling bisita. Ayon sa ilang ulat, sa ilalim mismo ng compound ay may underground command center na ginawa upang manatiling ligtas kahit magkaroon ng malawakang pag-atake. Makakapal na reinforced concrete, mga bakal na dingding, mga emergency tunnel at mga pasilidad na idinisenyo upang magpatuloy ang operasyon ng pamahalaan kahit sa gitna ng isang digmaan. Sa paligid naman ng compound ay makikita ang napakahigpit na seguridad, matataas na bakod, mga checkpoint, mga armadong sundalo, at iba't ibang security layer na halos imposibleng malusutan. Hindi ka taka-taka kung bakit kakaunti lamang ang totoong larawan mula sa loob ng mga residence na ito. Karamihan sa nalalaman ng mundo ay mula lamang sa satellite images, testimonya ng mga dating insiders, at pagsusuri ng iba't ibang intelligence agencies sa loob ng maraming taon. Patuloy na inilalarawan ng state media ang kanilang leader bilang isang perpektong tao, isang leader na sinasabing walang kapantayang talino, walang kapag-uran sa pagtatrabaho, at halos lampas na sa kakayahan ng isang ordinaryong tao. Mayroon pang mga kwentong kumalat na nagsasabing napakasipag umano ni Kim Jong-un, kaya wala na siyang panahon para sa mga normal na pangangailangan ng tao. Mga kwentong para sa marami ay tila imposible ng paniwalaan, ngunit dahil wala naman ng access ang mga tao sa totoong impormasyon, ang propaganda ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng rehimen. Habang nakikita ng mga mamamayan ang larawan ng isang halos perpektong leader, hindi nila nakikita ang marangyang pamumuhay na sinasabing nagaganap sa likod ng matataas na pader ng kanyang mga pribadong compound. At kung iniisip mong dito nagtatapos ang kanyang luho, maghintay ka lamang dahil sa susunod na kabanata, malalaman natin kung bakit ang simpleng almusal ni Kim Jong-un ay sinasabing nagkakahalaga ng mas malaki pa kaysa sa taunang kita ng maraming ordinaryong North Korean. Pagkatapos magising sa kanyang marangyang residence, oras na para sa isa pang simbolo ng kanyang di umano'y marangyang pamumuhay, ang almusal.
Habang maraming North Korean ang kailangang pagkasiyahin, ang simpleng pagkain para makaraos sa buong araw si Kim Jong-un ay sinasabing may access sa ilan sa pinakamahal at pinakaprestihiyosong pagkain sa mundo. Isa sa mga paborito niya umano ay ang Japanese Wagyu beef na maaaring umabot sa $200 hanggang $500 bawat libra depende sa kalidad. Hindi rin mawawala ang sariwang sushi, lalo na ang toro, ang pinakamatabang at pinakamahal na bahagi ng tuna na madalas lamang makita sa mga high-end na restaurant. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kanyang mamahaling panlasa. Ayon sa mga ulat, nahilig din siya sa Swiss Emmental cheese, isang hilig na sinasabing nagsimula noong nag-aral siya sa Switzerland. Sa kabila ng mahigpit na international sanctions laban sa North Korea, patuloy umanong nakapapasok sa bansa ang mga imported na pagkain sa pamamagitan ng iba't ibang smuggling network. Kasama rito ang mamahaling keso, seafood at iba pang luxury food na bihirang matikman ng ordinaryong mamamayan, habang ang marami ay kontento na sa simpleng pagkain para lamang mabuhay. Ang almusal ni Kim Jong-un ay sinasabing nagsisilbing paalala ng napakalaking agwat sa pagitan ng buhay ng isang leader at ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit kung sa tingin mo ay dito nagtatapos ang kanyang magastos na pamumuhay, mas lalo kang magugulat sa susunod nating tatalakayin dahil ang kanyang koleksyon ng mamahaling alak ay nagkakahalaga umano ng milyon-milyong dolyar bawat taon. Kung mamahalin ang pagkain ni Kim Jong-un, mas lalo namang nakakagulat ang kanyang koleksyon ng alak. Ayon sa iba't ibang ulat, umaabot umano sa $30 milyong bawat taon ang ginagastos para lamang sa pag-aangkat ng mga premium na alak para sa kanya at sa kanyang inner circle. Isa sa kanyang mga paborito ay ang Crystal Champagne, isang luxury champagne na kadalasang inihahain lamang sa mga bilyonaryo, royal family at mga espesyal na okasyon. Hindi rin mawawala ang Hennessy Cognac, isa sa mga pinakasikat at pinakamahal na brand ng cognac sa buong mundo. Ayon pa sa kanyang dating chef, may mga pagkakataong kaya niyang ubusin ang 2 bote ng mamahaling champagne sa isang upuan lamang habang nakikipagtipon sa kanyang mga pinakamalalapit na opisyal. Isipin mo yun, ang halaga ng isang bote ng kanyang iniinom ay maaari nang makabuhay ng isang ordinaryong pamilya sa loob ng mahabang panahon. Habang milyon-milyong North Korean ang patuloy na nahaharap sa kakulangan ng pagkain at pangunahing pangangailangan, patuloy namang sinasabing dumarating sa kanyang mesa ang ilan sa pinakamahalagang alak mula sa iba't ibang panig ng mundo. At kung akala mo ay dito nagtatapos ang kanyang mga bisyo, hindi pa. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na usapin tungkol sa kanyang pribadong buhay, ang tinatawag na Pleasure Squad. Sa lahat ng mga kwento tungkol sa pribadong buhay ni Kim Jong-un, na marahil wala nang mas kontrobersyal kaysa sa tinatawag na Pleasure Squad. Ayon sa iba't ibang ulat, ang grupong ito ay binubuo ng humigit kumulang 2,000 kababaihan na maingat na pinipili upang magbigay ng libangan para sa leader at sa matataas na opisyal ng rehimen. Sinasabing dumaraan sila sa mahigpit na proseso ng pagpili kung saan isinasaalang-alang ang kanilang hitsura, talento at iba pang katangian bago sila maging bahagi ng eksklusibong grupong ito. Hindi lamang umano sila sinasanay sa pag-awit at pagsasayaw, kundi pati sa iba pang uri ng entertainment na inilaan para sa mga pribadong pagtitipon ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Noong 2016, iniulat na halos $4 milyong ang ginastos para lamang sa mga luxury items at pangangailangan ng grupong ito. Isang napakalaking halaga, lalo na kung ikukumpara sa kalagayan ng maraming ordinaryong North Korean na patuloy na nahaharap sa kakulangan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Para sa maraming kritiko ng rehimen, ang umano'y pag-iral ng grupong ito ay isa pang simbolo ng napakalaking agwat sa pagitan ng marangyang buhay ng mga nasa kapangyarihan at ng pang-araw-araw na realidad ng karaniwang mamamayan. Ngunit kung iniisip mong dito na nagtatapos ang kanyang mga luho, maghintay ka muna. Sa susunod na kabanata, makikita natin ang koleksyon ni Kim Jong-un ng mga bulletproof luxury cars at ang napakahigpit na seguridad na nagpoprotekta sa kanya araw-araw. Kung may isang bagay na hindi talaga tinitipid ni Kim Jong-un, ito ay ang kanyang transportasyon at seguridad. Ayon sa iba't ibang ulat, ang kanyang koleksyon ng mga luxury vehicle ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Kabilang dito ang Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, isang bulletproof limousine na espesyal na idinisenyo para sa mga head of state at royalty. Hindi lamang ito simbolo ng karangyaan, isa rin itong sasakyang kayang makatiis sa mga bala at maging sa ilang uri ng pagsabog. Ngunit hindi lang isang sasakyan ang ginagamit niya. Kapag bumiyahe si Kim Jong-un, karaniwan siyang sinasamahan ng konboy ng magkakaparehong sasakyan upang lituhin ang sinumang posibleng magtangkang umatake sa kanya. Maging sa himpapawid ganoon din ng kanyang sistema. Ayon sa mga ulat, gumagamit umano siya ng 3 magkakamukhang eroplano at pabago-bagong flight plan upang mahirapan ang sinuman na matukoy ang kanyang eksaktong lokasyon.
Hindi rin basta-basta ang bilang ng mga taong nagbabantay sa kanya, mula sa mga bodyguard na laging nasa kanyang tabi hanggang sa napakahigpit na seguridad sa kanyang mga residence. Malinaw na napakalaking halaga ang ginugugol upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa bawat oras ng araw, habang ang karamihan sa mga leader ay umaasa lamang sa standard security protocols. Ang sistema ni Kim Jong-un ay tila ginawa para sa isang taong naniniwalang anumang sandali ay maaaring may banta sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng marangyang sasakyan, matinding seguridad at napakalaking gastusin, mas lalo pang lumilitaw ang malaking agwat sa pagitan ng buhay ng isang leader at ng ordinaryong mamamayan ng North Korea, at iyan ang pag-uusapan natin sa ating huling kabanata. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ulat tungkol sa marangyang pamumuhay ni Kim Jong-un, mula sa mga mansyon, mamahaling pagkain, imported na alak, luxury cars, matinding seguridad at mga pribadong pasilidad, isang malinaw na larawan ang nabubuo, habang ang malaking bahagi ng populasyon ng North Korea ay patuloy na nahaharap sa kakulangan ng pagkain at limitadong akses sa mga pangunahing pangangailangan. Ang kanilang leader ay sinasabing namumuhay sa paraang bihirang maranasan kahit ng pinakamayayamang tao sa mundo. Ayon sa ilang pagtataya, napakalaking bahagi ng pondo ng rehimen ang napupunta sa pagpapanatili ng kanyang seguridad, mga ari-arian at marangyang pamumuhay. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na kinukwestiyon ng maraming eksperto at international observers ang tunay na kalagayan sa loob ng North Korea. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating napag-usapan, nanatiling sa ang North Korea sa pinakasaradong bansa sa buong mundo. Marami sa mga nangyayari sa loob nito ang hindi kailanman nakikita ng publiko, at marahil iilan lamang ang tunay na nakaalam kung gaano nga ba talaga kaluho ang buhay ng kanilang supreme leader. Ngayon naman gusto naming marinig ang iyong opinyon. Alin sa mga gastusin ni Kim Jong-un ang pinakaikinagulat mo? Ang umano'y 30 milyong dolyar na ginagastos sa alak bawat taon, ang mahigit 100 milyong dolyar na koleksyon ng mga luxury car, o ang kontrobersyal na 2,000 member na pleasure squad? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo mamiss ang aming mga susunod pang dokumentaryo tungkol sa mga pinakamisteryoso at pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.